Bata pa ako nung na-stroke ang father ko. Siguro ang edad ko noon ay nasa 14 years old pa lang ako noon, high school. Nung na-stroke ang father ko, hindi na siya nakapagtrabaho. Ngayon, dahil ako ang panganay, ako yung naging breadwinner. Um, Naging ano ako noon, nung time na yon, naging pedicab driver ako. Tapos, habang na pedicab driver ako noon, ang tawag sa amin doon sa Tondo, sidecar boy. Markila ako ng sidecar noon kay Aling Patring. Patring San Pedro, Patricia San Pedro. Shout out sa mga taga Tondo, sila nakaka-relate nito. Yung mga naging kapitbahay ko sa Tondo. Sa kanya ako markila ng ng sidecar. Tapos binabiyahe ko yun mula umaga hanggang gabi. Napakabait nun si Aling Patring San Pedro. Isipin nyo, alas 6 ako umaga bumabiyahe. Gagarahe ako niyan, minsan alas 7, alas 8, alas 9, minsan alas 10 pa. Pero wala kang maririnig sa kanya dahil naintindihan niya rin ako eh. Siguro naintindihan niya yung sitwasyon rin namin. Napakabait. Napakabait ng tao na yun. Yung pamilya San Pedro na yan, napakabait. Wala akong masasabi dyan. Yan, habang nag-aantay ako lagi ng pasahero sa may simbahan ng Tondo. Habang nag-aantay ako doon, lagi akong doon, nagpe-pray kay Santo Niño. Hindi ko pa kilala yung noon, yung Diyos noon. Ibig sabihin, hindi ko pa siya masyadong kilala talaga. Ang alam ko lang, nakikita ko lang mga tao nagsisimba. Nakikiano na lang din ako. Sabi ko, lagi ko sinasabi, Lord, gabayan niyo ako, tulungan niyo ako, huwag niyo kami pabayaan. Ganun lang ng ganun. Tapos, nung kalaunan, naging nagkargador na ako. Nakabili kami ng sidecar na walang bubong, pinangkarga ko sa sa Divisoria. Ganun din. Yun ang pinanghanap buhay ko. Tapos nung nahinto ako sa pag-aaral noon. Ngayon, nung gumaling ang father ko, nakapagtrabaho. So nagbalik ako sa sa pag-aaral ko sa high school. Nag-aaral ako ulit. Tapos yun, during that time na yun, ang talagang gustong-gusto kong maging sundalo, kaya maging pulis. Yan talagang pangarap ko sa buhay. Kaya nung time na high school ako noon, naging po ako noon, CAT officer. Naging commander ako ng CAT noon, time na yon. Tapos, nung nakabalik na sa trabaho yung father ko, pinasok niya akong security guard. High school ako noon, siguro 19 years old ako noon. Kasi nahinto ako sa pag-aaral eh. Yun, inilagay niya ako sa mga trabaho na, kasi wala pa akong lisensya noon eh. Pulorum bali yung pag-duty ko, pero sumisweldo. Nung 21 years old na ako noon, nagkaroon ako ng lisensya sa security. At doon naging legal yung pagiging security guard ko. Tapos nung nag-aral ako ng college, criminology. Nung sa criminology, nag-ROTC ako noon. Naging officer din ako noon. Dahil gustong-gusto ko nga magsundalo eh. Kaya pumasok ako sa ROTC. Wala akong ibang pangarap nung time na yon, kundi maging sundalo, kaya maging pulis. Yan ang mga pangarap ko nung araw na yon. Ngayon, naging officer ako noon. Ay, ganap na akong security guard dahil lisensyado na ako. Nilagay ako sa mga establishment, sa mga building. Doon ako nag-duty. One time, nag-duty ako doon. May nakaiwan ng envelope doon sa mesa ko. Kasi ako yung lobby guard.
may nakaiwan dun sa mesa ko ng isang envelope, brown envelope. Di ko pinansin kung ano laman nun kasi nakasilyado eh. Ngayon, dahil wala naman nagki-claim, maghapon na yon, wala nagki-claim, hanggang kinabukasan, wala nagki-claim, tinago ko doon sa ilalim ng drawer. Hanggang umabot ng matagal. Siguro, umabot ng 1 buwan siguro bago ko naisipang, kasi naglinis ako noon eh. Bago ko naisipang tanggalin yung mga basura, yung mga hindi na kailangan doon sa mesa. Naisipan kong buksan. Doon nagulat ako. Hindi ko sinasadya na talagang wala naman sa plano kung kaya lang na curious lang ako dahil kung basura rin yun, tatapon ko na pagbukas ko. Yung puro $100 ang laman. Siguro nung araw ng yun, Sabado, nilinis ko yung namin. Sabado, Linggo, wala rin pasok. Lunes, nireport ko yun. Sinuli ko dun sa may-ari ng building, administrator ng building na pinagtatrabahuan ko. Doon nagulat sila. Yung pera pala na yun sa embassy. Yung isa sa mga client yata ng embassy na misplace, doon hinahanap sa embassy nila. Yung pala doon sa akin kasi tapat ng mesa ko elevator, siguro pinatong niya doon nung pagbukas ng elevator, dire-diretso siya pumasok sa elevator. Hindi niya napansin na hindi niya nadala. Ngayon, ang halaga nun, kulang-kulang siguro, mahigit 1 milyon eh. Kulang-kulang 2 milyon yata yun. Ang sabi nung abogado, yung may-ari, yung administrator ng building. Ngayon binibigyan niya akong ng reward pero hindi ko naman kinuha. Ang nangyari lang, recommendation, ginawa kong OIC, ginawa kong commander doon sa agency ko. Ginawa kong OIC. Baga, pre-nomote nila ako doon. Yun yung Tapos, yun lang. Tapos habang nag-aaral ako noon, kasi nag-aaral ako sa criminology, nagtatrabaho ako sa security, pang-araw ako sa security, tapos panggabi ako sa school, hanggang sa nag-try ako nag-open ng Civil Service Commission ng entrance examination, ng examination pala. Pinalad naman ako na pumasa. Nung pumasa ako nun, in-apply ko kagad. Marami ako in-applyan. Iba-ibang agency, iba-ibang government agency. Sabi ko kung alin yung mauna, doon ako papasok. So, madalit salita, napasok ko, natanggap ako sa gobyerno. Ngayon, habang nasa serbisyo ako noon, doon ko naranasan yung talagang hirap ng buhay talaga, hirap. Yung halos sumisweldo ko, wala na natitira. Tapos yung kabila, pautang yung GSIS noon, nagpapautang hanggang ang dami ko ng utang, may utang sa Pag-ibig, tapos may utang sa ibang tao. Nagkabila-kabila yung mga utang. Tapos ang liit ng sweldo. Sus, grabe. Pero kailanman, sa totoo lang, mula nung bata pa ako noon, tuwing nagdarasal ako, wala akong ibang hinihiling kundi, ang hinihiling ko lang kundi yung gabayan kami, huwag kami pabayaan. Yun lang lagi kong hinihiling sa Diyos. Di ko pa masyadong kilala ang Diyos noon. Kasi lang ako sa simbahan. Kung ano lang ginagawa ng tao, ginagaya ko lang din. Di ko pa pero naniniwala akong na may Diyos noon. Kaya nga, laging humingi ako ng gabay sa Kanya, huwag niya akong pabayaan, lagi niya akong proteksyonan.
Ganun lang ang ginagawa ko. Ngayon, habang nasa serbisyo ko nun, isang pangyayari na hindi ko yun makakalimutan eh. Nung nung inoperan ako ng 1,000,000. 1,000,000 kapalit ng serbisyo ko. Nung una, inano ko siya, ah, sinabihan ko siya bakit niya, kasi magkakilala kami nun eh, nung inoper niya sa akin yun. Eh sabi ko naman sa kanya, wag mo naman akong kasi masisira ako sa trabaho. Ngayon sabi lang niya sa akin, kahit daw hanggang magretiro ko, hindi raw ako makakahawak ng ganung halaga. Yun ang sabi niya. Sabi niya kung kulang pa, yung 1,000,000 na yun, kung kulang pa, dadagdagan daw niya. So nakita ko yung talagang yung willingness niya na talagang gusto niya akong ginawa ko para maging aware yung mga kasama ko. Sinabi ko sa mga kasama ko na nag-o-offer ng 1,000,000. Lahat ng kasama ko sa duty, sinabihan ko. At pagdating ko sa opisina, sa headquarters namin, sinabi ko dun sa superintendent ko na pull out niya ako dahil inooperan ako. 1,000,000 kapalit ng serbisyo. Maganda naman yung pinayo sa akin ng yung aming superintendent. Sabi niya, ang payo niya sa akin, wag ko raw grabin yun. Mag-ingat daw ako. By Monday, hanapan niya raw ako ng kapalit para mapalitan niya ako. Ngayon, by Friday, dumating yung kinatatakutan ko. Nangyari na yung kinatatakutan ko. Kasabay ng pagkawala ng 1,000,000, nawala din ako sa serbisyo. Yun, iyak ako nun. Nakita nga ako ng misis ko, umiyak din misis ko eh. Kasi iniisip ko kagad yung pamilya ko. Ano na mangyayari. Ngayon, sabi ko nga sa Diyos bakit mo ako pinabayaan? Sabi ko. Ngayon, di naman ako nagkulang ng laging nagdasal, pero bakit ganun? Sa totoo lang, bata pa ako. Wala akong ibang hiniling kundi yung gabayan ako, proteksyonan ako, wag ako pabayaan. Wala akong hindi ako humiling ng kung ano sa kanya, hindi yung alam mo, kahit hirap na hirap kami sa buhay, hindi ko hiniling na yumaman ako, hindi. Kahit nung ako nasa serbisyo, kahit yung sweldo ko, sobre na lang halos natitira. Dahil pag araw ng sweldo, sobre na lang natira. Ang gagawin ko, mangungutang na naman. Tapos pagdating na naman ng sweldo, sobre na lang natitira. Yun ang routine. Kaya ako naisipan siguro ang opera niya, siguro sa hirap ng buhay. Pero hindi ko yun pinatulan kasi sa totoo lang, ako gusto ko talaga magsundalo at magpulis. Gusto ko magserbisyo sa bayan. Gusto ko magserbisyo sa taong bayan, magserbisyo sa gobyerno. Yan ang pangarap ko. Hindi ko pinangarap na hindi ako humiling sa kanya na yumaman ako. Hindi ko yan hindi yan pumapasok sa utak ko.
Kasi ang gusto ko yung makatulong sa gobyerno, makatulong sa kapwa. Siyempre, yun ang pangarap ng isang sundalo eh. Yung maglingkod sa bayan eh. Yun yung maglingkod sa gobyerno. Pangarap ng isang sundalo o ng pulis. Yan talagang pangarap. Ngayon, yun naman talagang ginagawa ko noon time na yun. Hindi ko iniisip yan, yung pera-pera, hindi. Hindi ko yung At nung panahon ako nasa serbisyo, kailanman hindi ako na-involve sa mga illegal na pagkakapirahan. Hindi ako na makaka-relate nito yung mga kasamahan ko dati sa serbisyo. Sila makaka-relate nito. Hindi ako na-involve diyan sa pagkakapirahan yan. Hindi ako na-involve sa mga pera-perang ganyan kasi hindi ko talaga linya yan eh. Hindi ko talaga linya yan ganyan eh. Ang gusto ko lang tumulong, makatulong yan. Yan na talaga. Kahit nung ako wala na sa serbisyo. Wala na ako sa serbisyo. Andito na ako, sibilyan na ako. At yun pa rin ang ginagawa ko. Nakakatulong pa rin ako sa ibang tao. Pag may mga naghahanap ng trabaho, papasok ko sa trabaho. Yan. Parang ganun lang ang ginagawa ko. Parang masaya ako sa ganun. Masaya ako sa ginagawa kong ganun. Ngayon, nawala na ako sa serbisyo noon, time na yun. So, ma-apply ako ng nasa private na ako sa security. Pero bago yun, umapply ako ng kasi may isang kasamahan ko sa trabaho na nagsiman. Ngayon, hiring na mga galing sa serbisyo, nangangailangan ng security sa barko. Ngayon, noong time na yun, umapply ako. Nagkuha ako ng BST, Basic Safety Training, sa Maritime Training Center of the Philippines yan sa Micalao. Tapos, nakakuha ako ng passport at seaman book. Hanggang sa ma-interview ako ng yung final interview, yung principal interview, Norwegian na nag-interview sa akin. Nung na-interview na ako ng Norwegian, waiting for schedule na lang ako kung kailan ang alis. Tinanong ko yung misis ko kung kaya niyang alagaan yung mga bata. Sabi niya kaya raw niya, pero nung kikita ko kasi maliliit pa yung mga anak ko noong time na yun eh. Ang panganay ko, grade 3 pa lang. Si Kenneth, grade 3 pa lang yun. Tapos, 4 sila. So, nag-decide na lang ako na wag na lang umalis. Sabi ko, dito na lang. Sabi ko, sa hirap at ginawa, dito na lang. Apply na lang ako rito ng So, nag-apply ako ng security. Naging inspector ako ng security agency. Ngayon, may tumulong sa kaso ko. May tumulong naman sa kaso ko na para makabalik ako. Kasi nilabang ko yun eh, kasi gusto kong patunayan na wala akong kasalanan. Pero nung siguro lumipas ng 1 taon, o 2 taon yata. Basta may mga lumipas ng mga taon, doon na pag-isip-isip ko na hindi na ako babalik sa serbisyo. Kasi naisip ko yung buhay, yung naging buhay ko doon. Yung halos wala na akong natitira sa sahod, yung sobrang hirap, sa kabila ng pagiging tapat mo sa tungkulin, pagiging tapat mo sa trabaho, yun pa mangyayari sa'yo. Kumbaga, nagkaroon ka ng problema na wala naman tumulong din sa'yo. Di ka man lang din tinulungan. So, naisip ko na wag na lang bumalik. So, kung nag-decide na hindi na bumalik, yun, yung umalis na rin ako doon sa yung tumutulong sa akin. Umalis na ako doon, lumipat na lang ako ng iba. Kasi nakakahiya naman. Nahiya rin ako. Pero nag-decide na ako na wag nang bumalik.
Kasi baka makabalik pa ako. Sabi ko baka makabalik ako. Kasi alam ko makakabalik ako kasi yung tumulong sa akin, mabait din na tao. O, yun din yung tumulong sa akin. Napakabait din na tao. Wala rin ako masabi doon. Kaya lang, naisip ko na baka makabalik ako. Nag-decide na lang ako, lumipat na lang. Para hindi na ako matulungan, para hindi na rin ako makabalik. Kasi ayaw ko na rin bumalik. Naisip ko na rin, ayaw ko na rin bumalik. Yun, nung time na naisip ko yun, doon ko naisip na kapag ang isang tao dumadaan sa matinding mga pagsubok, itong wag niyong kakalimutan. Wag niyong tatanungin. Wag niyong questionin ang Diyos kung bakit nangyari yan sa inyo. Wag niyong gagawin kasi ang lahat ng yan ay may dahilan. Lalong-lalo na kung ang isang pangyayari ay hindi mo ginawa. Kung ginawa mo, you have to face the consequences. Kasi ginawa mo eh. Pero yung hindi mo ginawa, mayroon siyang dahilan kung bakit inallowed niya yan. Kaya wag niyo siyang questionin kasi sisiguraduhin ko sa inyo na mapapabuti kayo. It's true enough naman na napabuti naman ako kasi mula nung nawala ako doon, kahit papano, gumanda-ganda na rin yung buhay namin. Hindi naman kasi maganda talaga. Pero tama lang. Kasi alam nyo, nung unti-unti ko na siyang nakikilala, ang Diyos. Ang sinabi ko lang naman sa kanya huwag niya akong gawing mahirap na mahirap. Yun lang sinabi ko sa kanya. At huwag niya rin akong gawing mayaman. Sabi ko, Diyos ko, wala akong ibang inihiling sa inyo. Huwag niyo akong gawing mahirap na mahirap. At huwag niyo rin akong gawing mayaman. Kasi pag ginawa niyo ako mahirap na mahirap, baka magkasala lang ako. Siyempre pag mahirap na mahirap yung wala ka na halos magutom ka, baka makagawa ka na masama, di ba? At kung mayaman ka naman, makakalimot ka. Makakalimot ka sa kanya. Sigurado yun. Kasi intindihin mo yung pera mo eh. So, yun ang iniiling ko sa kanya. So, yun naman ang nangyari. Hindi naman ako, yun ang Kaya yung mga prayer ko, sa totoo lang, halos karamihan, answered prayer naman ako. Kasi, wala naman akong ibang inihiling sa kanya, kundi laging gabayan niyo po ako, gabayan niyo po kami, wag niyo kami pababayaan. Kasi sa totoo lang, mga followers, ang totoo niyan, hindi niyo naman kailangan humiling sa kanya. Sundin niyo lang kung ano yung utos ng Diyos. Sundin niyo lang kung ano yung pinag-uutos niya. Hindi niyo kailangan humiling sa kanya. Sabi nga sa Biblia seek ye first the kingdom of God and everything will be given to you. O yun. Yun ang sinasabi niya. Sundin niyo muna yung mga kalooban niya. At lahat yun, lahat ng kailangan mo bibigay sa iyo. Sa totoo lang, bago mo pa ito hilingin sa kanya, ibibigay niya yan sa iyo. Kasi kailangan mo Alam niya, basta alam niyang kailangan mo. Bibigay niya yan sa iyo. Kaya, ang ayaw ko lang sa inyo, kung ano yung nararanasan yung mga suliranin, mga pagsubok, tanggapin nyo lang. Tapos, at gumawa lang kayo ng mabuti. Sundin nyo lang kung ano yung kanyang pinag-uutos. Maniwala kayo sa akin. Magiging masaya yung nyo. Buwan ko, wala akong stress.
yung saya ng nararamdaman ko, eh, hindi mo mapantayan, hindi kayang pantayan yung saya. Kasi yung yung mahalin ka, yung may-ari ng lahat ng 'to, yung mahalin ka ng may-ari ng sanlibutan, ang mahalin ka lang nun, maniwala ka sa'kin. Parang hindi mo na maintindihan kung ano yung ano mo, hindi mo maintindihan kung ano yung mararamdaman mo. Nasa iyo na lahat, parang gano'n. Kahit wala naman, pero nasa iyo lahat. Dahil ang mainam na pamumuhay, ang magandang pamumuhay ay nasa mga kamay ng Diyos.